Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ni Jesus. Ako po si Father Eric Arada mula sa Diyos ng Lipa at Curaparco ng Parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, Luzon ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at nakalakbay sa ating buhay panampalataya at patuloy ang pagninilay at paglagad ng salita ng Diyos. Sa huling linggo na Kwaresma, inahandog sa atin ang salita ng Diyos, ang isang makapangyarihang larawan ng buhay na inagaw mula sa kamatayan, ang libingan ni Lazaro sa Betania. Ito'y nagpapaywadig na sitwasyon na tilang wala ng pag-asa kung saan ang buhay ay umatras na at ang katawan lupa na lamang ang natitira, ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na ang kamatayan ay magkaroon ng huling salita. Sa katotohanan, ang ebanghelyo ng muling pagkabuhay ni Lazaro ay umalingaw-ngaw na may impact sa atin. Si Jesus ay hindi nanatili na malayo sa kamatayan. Nagpunta siya sa Betania, tumayo sa harap ng isang selyadong libingan at umiiyak. Ang kanyang mga luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi banal na habag. Bagong tinawag si Lazaro palabas ng libingan, tinanggap ni Jesus ang pagdadalamhati ni Martha at Maria at ang buong sambayanan. Dito pinakita sa atin ang pagkahabag ng pagkatao ni Jesus. Sa bila ng pagkaalam niyang bubuhay niya si Lazaro, umiiyak si Jesus kasama sina Martha at Maria na nagpakita hindi siya malayo sa kalungkutan na sakit ng tao. Sa lahat ng tao na nagduluksa, si Jesus ay nasa tabi natin. Hindi niya tayo iniwanan pagkus sinasama niya tayo. Nakikiyak din siya, dinadama niya tayo at patuloy inaalagaan tayo. Pangalawa, pinintulutan ni Jesus si Lazaro na namatay upang palaksin ang ating panampalataya na tinuturo na ang pagdurusa, nangangahulugan, wala siya, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa mas malalim na paraan. Madalas ang kamatayan ng tao na susubukan ang lalim ng ating pananampalataya. May mataong nagagalit o nagtatampo sa Diyos na hindi pinagaling at hindi na yan na lang mamatay man niya sa buhay. May plano ang Diyos kung kailan at anong paraan at dapat kilalanin siya ang buhay at pagkabuhay. Kaya naman si Lazaro ay muling binuhay ni Jesus ay isang paunang paglalarawan ng sariling pagkabuhay na magmuli ni Kristo at ang ating pagkabuhay na magmuli sa hinaharap na nagpapatunay na ang kamatayan ay hindi ang pangwakas bagkus daan sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, sa digmaan, pag-away-away ng mga tao at bansa, inanyayahan nito ang mananampalataya na magtiwala sa Diyos. Kahit na sa pagdurusa at pagkantala ng mga sagot, nagkinagawang mga pagkakataon ang mga walang pag-asa na sitwasyon para sa pagpahayag ng kalulatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay. Tulad ng pagtawag mo kay Lazaro mula sa libingan, hiling ko sa iyo na magsalita sa bawat patay na sitwasyon sa aking buhay ngayon. Naway ang iyong nagbibigay buhay na salita ay magdala ng pag-asa sa aking pamilya, pagpapanumbalik ang aking kalusugan at tagumpay sa aking gawain na mahayag sa akin ang iyong kaluwalhatian. Amen.